Ang akala ni Ashley na magaang halik lang ay hindi pala. Nang kabigi nito ang kaniyang batok, alam niyang he wants more. Sa inaakto ng asawa, isa lang ang ibig sabihin. Hindi siya sinisisi nito sa nangyari kay Melissa. Sa isiping yun, muling sumigla ang puso ni Ashley. Mabilis na bumuka kanyang bibig upang bigyang daan si Marlon. I miss you. Napasinghap siya nang marinig ang husky at malamyos na tinig ng asawa. Mabilis niyang hinuli ang ulo nito nang bumaba ang halik. Ikinulong niya sa kanyang mga palad ang mukha nito. Halos matunaw siya nang magsalubong ang kanilang paningin. Namumungay ang mga mata ni Marlon at banaag roon ang labis sa pagkauhaw nito sa kanya. Can we talk later? Wala sa sariling nag-angat siya ng katawan at inabot ang labi ni Marlon. Siya na mismo ang humalik dito upang pagbigyan ang nais nitong gawin sa kanya. Tulad sa nauna ay sabik niyang dinama ang katawan nito. Marlon, sandali. Hinahapo niyang pinigilan ng asawa. Muli namang tumayo si Marlon para magpantay ang mukha nila ng asawa. What is it? Sabi niya sa namamao sa tinig. Hindi ka ba galit sa akin? Hinahapo siya. Yes, I am. Nalamig si Ashley dahil sa sagot ng asawa. Galit ako kasi hinayaan mong yakapin ka ng loko kong kapatid. Nakagat ni Ashley ang ibabang labi at nabawasan ang lumbay na nadarama. Ang akala pa naman niya ay dahil kay Melissa. Hinaplos ni Marlon ang pisngi ng asawa at tumagal yun sa labi nito. Alam kong hindi siya titigil hanggang sa makuha niya ang loob mo. Kaya mula ngayon, hindi ka na maaaring umapak sa kumpanya. What? Itinulak niya ang asawa upang makapag-usap sila ng matino, ngunit lalo lamang nitong idinaga ng katawan sa kanya. Alam niyang nagkulay kamatis na ang kanyang pisngi. Ayun na naman at ngumiti ito ng simpatiko, kasabay ng paghaplos ng pala nito. Pero paano ang bago kong kontrata? Bumigat ang kanyang paghinga at dumoble ang init na nadarama. Kailangan kitang alisin sa kumpanya para ipakita sa lahat na wala kang halaga sa buhay ko. Sobrang saya niya. Ang ibig sabihin, nagkamali lamang siya ng akala kanina. Ang akala niya mas inaalala ni Marlon ang damdamin ni Melissa kaysa sa kanya. Please, stop asking. I can't hold on anymore. Pigil ni Marlon nang muling magtanong si Ashley. Umawang ang mga labi ni Marlon at unti-unting lumalim ang paghinga. Nang simula na siyang halikan ng kanyang asawa. Please, Ashley, do it now. Sabihin mo muna sa akin na ako lang ang babae sa buhay mo. Demand ni Ashley sa lalaki. Sandaling natigilan si Marlon at naalala si Joy. Ayaw niyang mabitin kaya nag-alinlangan siyang sagutin ng asawa. Sabihin naman niya dito ang tungkol kay Joy pero huwag muna ngayon. Marlon, tumingala siya upang makita ang mukha ng asawa. Sweetie, mayaman at gwapo ang asawa mo, kaya maraming babae ang gusto kong maangkin. Gustong matawa ni Ashley sa itsura ng asawa, mukhang batang nakatingin sa kanya. I know, ang gusto ko lang ipangako mo sa akin, wala nang ibang makakagalaw dito. Yes, ikaw lang ang una at huli. Yun lang ang gustong marinig ni Ashley. At agad na nga niyang sinimulan ang gusto nito. At pagkatapos niya ay si Marlon naman ang bumawi. Sorry. Kagat ang labi niya at nahiya siya sa asawa. Ang bilis naman kasi niyang matapos. Ngumiti lang si Marlon at muling nagsimula. Lapat ang likod niya sa asawa at halos wala ng hanging makadaan sa pagitan ng kanilang katawan. Ilang sandali pa, naramdaman na nila ang rurok ng kaligayahan. Nag-eko ang ingay ng dalawa sa apat na sulok ng silid hanggang sa sabay na maabot ang bituing inukit para lang sa kanilang dalawa. Sabay na bumagsak ang kanilang katawan sa malambot na kama, patapos pakawalan ng init sa kanilang katawan. Ginutom ng husto si Ashley matapos siyang akinin ng ilang ulit ng asawa. Kung hindi pa siya nagreklamo, hindi siya titigilan. Kahit malamig na ang pagkaing nakahain, naubos pa rin niya yun. Napilitan ding saluhan siya ni Marlon at alam niyang hindi pa ito nakakapaghapunan. Let's take a shower, bulong ni Marlon habang hinahalikan sa batok ang asawa. Tinampal ni Ashley ang pala ng asawa na gumapang sa kanyang tiyan. T-shirt nito ang kanyang suot at walang panloob pa. Nang ngumiti ang asawa, pinandilatan niya ito ng mga mata. Agad siyang pumasok sa bathroom nang buksan na nito ang pintuan. Kailangan niyang maligo at pinaliguan na yata siya kanina ng asawa. Wala itong pinalampas sa kanya at lahat ay pinadaanan. Tinapunan ni Marlon ng tingin
sina Jomar at Joseph, nang maabutan ng mga ito sa sala. Ang mga anak ay wala na roon at mukhang natutulog na. Napangisi siya nang makitang nakahiga si Jomar at nakaunang sa hita ni Joseph. Mukhang tulog na rin ito at si Joseph, abala pa sa cellphone nito. Walang problema sa kanyang relasyon ng mga ito. Pero sinabi na niya sa mga ito na huwag showy kapag nasa harapan ng mga bata. Sir, ayos na po ba kayo ng asawa mo? Tanong ni Joseph. Yes. Buhati mo na yung wifi mo at ipasok sa silid niyo. Sakalang naalala ni Joseph na nakaunan sa kanya si Jomar. Pumalatak siya at halatang tinutukso siya ng amo. Pinampal niya sa pisngi si Jomar upang gisingin ito at makalipat sa silid. Napatingin si Marlon sa relong nakasabit sa dingding. Pasado 12:00 na pala kaya tulog na ang mga kasambahay. Mabilis lamang ang ginawang paligo ni Ashley at ayaw niyang maabutan siya ng asawa. Nagtaka pa siya at paglabas, hindi pa nga nakakabalik ang asawa. Lumabas siya ng silid habang sinusuklay ang buhok at hinanap ito. Napangiti siya nang maabutan ng matikas na asawa sa loob ng kusina. Sino mag-aakala na ang isang dominante at masungit na bilyonaryo marunong maghugas ng pinagkainan? Lalong lumago ang pagmamahal ni Ashley sa asawa dahil sa natutuklasang ugali nito. Kinabukasan, nagulat pa si Ashley nang magisna ng asawa. Nakaligo na to at mukhang hinihintay talaga siyang magising. Good morning. Kinintalan ni Marlon ang halik sa labi ang asawa. Nahihiyang na itakip ni Ashley ang palad sa bibig at baka may amoy ang kaniyang hininga. Ang aga mo gumising. Parang ngongo niyang tanong dito dahil nakatakip pa rin ang palad sa bibig. Inalis ni Marlon ang kamay nito sa bibig at muling ginawaran ng halik sa labi. Mabango pa rin kahit bagong gising. Napalabi siya at tinamoy ang sariling hininga. Alam naman niyang wala siyang amoy kahit bagong gising. Gusto niya lang makasiguro. Umayo sa pagkaupo sa kama si Marlon at hinawakan ang palad ng asawa. Tungkol sa babae sa aking buhay. Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Ashley at kinabahan sa sunod na sasabihin ni Marlon. Kung naalala mo ang dating issue sa akin noon. 6 na taon nang nakaraan. Tumango si Ashley. Kahit sa Italy ay nabalitaan niya ang nangyari sa buhay ni Marlon. Dahil kilala itong tao sa lipunan. She's back. Pakiramdam ni Ashley ng lamig ang buo niyang katawan sa sinabi ni Marlon. Kahit hindi sabihin ang pangalan ng babae, kilala niya yon. Iiwan na ba siya ng lalaki dahil bumalik na ang babaeng tunay nitong mahal? At hindi ko alam paano ipapaliwanag. Pero nagkaroon kami ng anak. Mabilis na binawi ni Ashley ang kamay na hawak ni Marlon at parang napapasong lumayo rito. Hindi niya kayang pakinggan ang iba pa nitong sasabihin. Nasasaktan siya at hindi niya tanggap. Bakit ngayon pa kung kailan naamin na niya sa sarili niya na mahal niya ito? Bakit ngayon pa kung kailan naisuko na niya ang puso't katawan sa lalaki? Napabuntong hininga si Marlon nang mabilis na bumaba si Ashley sa kama at lumabas ng silid. Agad niya itong sinundan kung saan ito pumunta. Naiyak si Ashley at hinayaan ang sariling mga paa kung saan siya dadalhin nun. Gusto niyang lumayo kay Marlon at hindi kayang marinig ang tunay nitong nararamdaman sa kanya. Mommy, what's wrong? Gulat na napalingon si Ashley nang marinig ang tinig ni Gab. Hindi niya na malayang sa silid nito siya pumasok. Nag-aalalang nilapitan ni Gabby ang inang umiiyak at nakaupo sa sofa na naroon lang din sa kanyang silid. Mabilis na pinunasan ni Ashley ang luha sa pisngi at pilit na ngumiti sa anak sabay iling. No, you're not okay. Tell me, Mommy, sino nagpaiyak po sa'yo? Lalo lamang naging emosyonal si Ashley dahil sa pangalo sa kanilang anak. Para itong matanda at handa siyang ipagtanggol sa kung sino man ang salarin. I know it. Marahil nalaman mo na rin tungkol sa bagong babae ni Dad. Bakas sa mukha ni Gab ang galit. Umawang ang mga labi ni Ashley at manghang nakatitig sa mukha ng anak. Pero paano nito nalaman ngayon lang naman sinabi sa kanya ni Marlon? I saw that news yesterday. Humalukip-kip si Gab at hindi na maipintang itsura. Ang akala ni Gabby ay naayos na ng ama ang tungkol sa bagong babaeng na-link dito. Kahit nasa bahay lang sila, updated siya sa buhay ng ama. Nabasa niya sa article ang tungkol kay Joy at na-link ang pangalan ng kanyang ama sa babae. Ayaw niyang maging childish sa pagkakataon na to at alam niyang hindi dapat sila makialam na magkapatid. Mas seryoso ang issue ngayon at ayaw niyang masaktan ng ina.
Mula sa labas ng pintuan, naikuyom ni Marlon ang kamao. Ang akala niya naharangan na niya lahat ng balita tungkol kay Joy. May nakalusot pa rin pala at nabalitaan na ng kanyang anak. Matalim ang tinging ibinaling ni Gab sa pintuan. Galit na rin siya sa ama dahil hinayaan nitong umiyak ang kanilang ina. Gab, don't be mad. Hindi pa rin ako nakakasiguro na anak ko nga ang batang yun. Mukhang sumusuko si Marlon sa anak. Hindi ka na po dapat natutulog sa ibang bahay. Masungit na pangaral ni Gab sa ama. Napakamot sa batok si Marlon. Alam na niya kung ano ang sunod na sasabihin ng anak, kaya inunahan na niya ito. Anak, wala akong mali ng mabuong batang pinangkin sa akin. Pero bakit po kamukha mo ang pangit na batang yun sa larawan? Nagpalipat-lipat ang tingin ni Ashley sa mag-ama at mukhang nakalimutan ng mga ito na naroon siya. Wala talaga siyang idea sa kung paanong una pang nalaman ng anak ang tungkol dito. At nakita na rin palang larawan ng anak umano ni Marlon. Inistok ko po ang FB account ng babaeng yun at nakita ko larawan ng bata. Hindi na lamang itinama ni Marlon ang pagtawag ng anak sa bata na pangit. Well, totoong kahawig niya ang bata, kaya nagkaroon din siya ng doubt. Pero tulog ka ng mabuo ang bata, kaya hindi mo siya responsibilidad, Daddy. Tama. Nakasimangot na nilingon ni Ashley ang asawa at talagang sumang-ayon ito sa kanilang anak. Kung kapatid ko nga siya, at tanggapin namin siya pero hindi ang kanyang ina. Taas noon na nakipagtitigan siya sa ama. Yan naman talaga ang dapat, anak. Napataas ang kilay ni Ashley. Naitanong sa sarili kung sumasang-ayon lang ba ang lalaki sa bata dahil ayaw nitong mag-tantrums ang anak nito. Pero wala po bang ibang nakakaalam na may asawa ka na? Baka mag-demand po ang babae niya na pakasalan mo. Parang matandang na problema si Gab. Pinoprotektahan ko lamang ang iyong ina. Sa ngayon, kaya hindi pa maaaring ilantad. Nabasa na siguro sa article ng tungkol kay Joy? Nabawasan ang sama ng loob ni Ashley sa narinig. Muling umasama ang kanyang puso at hinayaan lang mag-usap ang dalawa sa kanilang harapan. Wala po akong tiwala sa kanila at sinamantala nila ang kahinaan mo noon. Natuwa si Marlon sa anak at ang lawak ng pangunawa nito. Tulad ni Miss Melissa, napasunod ka niya dahil masela ng pagbubuntis. Tiyak na ang sakit mentally naman ang gagamitin niyang ina ng bata. Biglang nahiya si Marlon sa anak nang humaba na ang nguso nito. Bata pa lang sumasakit na ang ulo sa kanya. Pagtingin niya kay Ashley, inirapan siya nito. Napangiti siya bago humarap muli sa anak. Anak, si mami mo lang naman ang love ko. Kahit ilang anak pa ang lumabas at ipangkin sa akin, kayo ang legitimate kong mga anak at ang mami mo lang ang asawa ko. Lumiwanag na ang aura ng mukha ni Gab at natuwa sa sinabi ng ama. Yumakap siya sa ama na nakaupo lang din upang pumantay sa kanya. Dahil sa tuwa, hinalikan niya ito sa pisngi. You heard that, Mommy? Ikaw lang po ang love at asawa ni Dad. Kaya wag na po kayo magselos. Hindi ako nagsiselos, anak. Kaila ni Ashley at biglang nahiya. Parang siya pa itong bata ngayon na kailangan ng gabay. Pwede na ba tayo mag-usap? Masuyong tanong ni Marlon sa asawa. Kahit hindi tanungin, talagang lalabas na siya sa silid ng anak. Hindi sila pwedeng mag-usap sa harapan ng bata, kahit pang umaktong matanda na ang anak. Muling sinundan ni Marlon si Ashley. Pero bago lumabas ng pintuan, nilingon niya ang anak at sabay pa silang nag-thumbs up. Bumalik si Ashley sa kanilang silid at ayaw niyang may ibang makarinig sa kanilang pag-uusap ni Marlon. Hindi ka naman nagsiselos? Nanunuksong tanong ni Marlon nang masolo ng asawa. Hindi ako nagsiselos. Bakit mo naman yan naisip? Pagtataray niya upang pagtakpan ang tunay na damdamin. Really? Then bakit ka nag-walk out at umiyak? Napasimangot si Ashley at talagang pati sa kanyang damdamin ayaw palampasin ng lalaki. Bakit nga ba siya umiyak? Masama lang ang loob ko. Naisip niyang dahilan upang tigilan na siya ng asawa. Ipinamulsa ni Marlon ang dalawang kamay at lumapit sa asawa. Alright, so ngayon hindi na masama ang loob mo? Napalabi siya. Ngayon naman parang bata siya kung kausapin ito. Pinili niyang huwag itong sagutin at nagkunwaring walang narinig. Umupo si Marlon sa tabi ng asawa at kinuha ang isang pala nito. Nang pumiksi, hindi siya pumayag na makawala ito. Totoo ang sinabi ko sa anak natin kanina. Alin doon?
hindi makatingin sa asawa at nahihiya. Wala akong babaeng minahal noon pa man. Napalabi si Ashley at ayaw pa siyang direktahin na lalaki. Pero natuwa ang kanyang puso sa narinig. Ang ibig sabihin, hindi nito mahal si Joy? Dahil sa nangyari sa atin noon, hindi ko itinuloy ang kasal namin. Maang na napatitig siya sa asawa pero imposible naman na mahal agad siya nito. Kaya hindi natuloy ang kasal. Hindi naman lingid sa iyong kaalaman na may gustong sirain ako noon. Ngunit salamat sa iyo at nasira ka nilang plano. Nag-iwas siya ng tingin kay Marlon at parang matutunaw kasi siya sa mga titig nito. Parang biglang pinagpawisan din ang palad na hawak pa rin ito. Pinahanap kita at naisip ko na maaari ka mabuntis. Isa pa, bigla ka naglaho. At wala akong mapagkilanlan sa'yo. Kahit ang iyong itsura, ang card na naiwan mo noon sa silid. Huli na lang natuklasan. Hindi rin kita kilala noon. Naniniwala ako sa'yo. Pinisil niya ang palad ni Ashley. Ano na ang plano mo ngayon kay Joy at sa bata? Kung talagang anak mo nga ang bata, tiyak na magsusumiksik sila sa iyong buhay. Pag-iiba ni Ashley sa paksa. Naisip ko na rin yan. Pero sa ngayon, kailangan kita ilayo sa kapatid ko. Kaya kita inalis sa kumpanya. Biglang nalungkot si Ashley. Isa kasi sa dahilan kung bakit niya tinanggap ang alok ni Dale noon para makita si Marlon sa kumpanya. Alam ko na naghihinala na siya na ikaw ang ina ng mga anak ko. Alam ko na may kinalaman din siya sa pagbabalik ni Joy. Kaya niya gustong i-dispatch siya na si Melissa. Bumalik ang pag-aalala sa mukha ni Ashley nang maalalang pinsan. Anong ibig mong sabihin? Kamusta na ang pagbubuntis niya? Nawala ang bata dahil may nainom siyang gamot. Nalingid din sa kanyang kaalaman. Natutup ni Ashley ang bibig gamit ang isa pang kamay. Muli yung ibinaba at ipinatong sa kamay ni Marlon na nakahawak sa kanyang isa pang palad. Alam na ba ni Melissa? Tumang si Marlon. Gusto ko nang tuldukan ang kasama ng aking kapatid bago pa may madamay muling inosenteng tao. Naintindihan mo naman ako kung bakit kita inilalayo sa kanya ngayon, di ba? Tikom ang bibig na tumang si Ashley. Kahit kapatid ko siya, hindi ko talos ang kanyang ugali. Nalulung na siya sa pinagbabawal na gamot at sugal. Kaya puro kasamaan na ang iniisip niya laban sa akin. Naawa si Ashley sa asawa. Ramdam niyang malungkot ito at walang tiwala na sa sariling pamilya. Naintindihan niya ito. Naranasan niya noon ang pakiramdam na may pamilya ngunit iba ang turing sa kanya. Narito lang kami ng mga anak mo. Gumanti si Marlon sa pagpisil ng asawa sa kanyang palad. Nang yakapin siya nito, hinalikan niya ito sa ulo. Thank you. Please stay and trust me. Nakangiting tumango si Ashley habang nanatiling nakayakap sa asawa. Gusto niyang iparamdam dito na kahit anong mangyari, hindi niya ito iiwan. Natuwa si Gabi at Jello nang makitang magkasundo na ulit ang mga magulang. Sabay silang nag-almusal na mag-anak. Sa hospital, nag-request si Melissa na ilabas na siya at ayaw niyang tumagal roon. Naroon na rin si Franz pero ayaw niya muna kausapin. Galit siya rito pero kailangan niyang sarilinin muna yon. Alam niyang hindi ito aamin at wala siyang sapat na ebidensya upang pagbintangan ito. Susundin niya ang payo ni Marlon upang malaman ang katotohanan at mabigyang hustisya ang pagkawala ng kanyang anak. Anak, sigurado ka ba na ayos ka lang? Tanong muli ni Elizabeth kay Melissa. Naroon na sila sa bahay nila at nananatiling tahimik ang dalaga. Huwag ka mag-alala, inalis na ni Marlon sa company si Ashley. Mapait na ngiti ang humulma sa labi ni Melissa dahil sa sinabi ni Beauty. Alam niyang ginawa yun ni Marlon, hindi dahil sa nangyari sa kanya. Tanggap na niya ngayon ang pagkatalo kay Ashley. Pero ang kapatid, alam niyang hindi ito maniniwala sa kanyang sasabihin. Tiyak na lalong magagalit ito kay Ashley kapag nalaman ang katotohanan. Lalawak ang insecurities nito sa katawan at hindi matanggap na mas nakakaangat na sa kanila ngayon ang kanilang pinsan. Besh, alis na ako at papasok sa trabaho. Sakalang naalala ni Melissa na nandun pala si Franz. Bigla siyang kinilabutan nang tawagin siya nitong best friend. Tumango lang siya rito at ayaw rin niya itong makita pa. Nalulungkot si Lara sa nakikitang nangyayari sa dalawa pang apo. Lahat ay may kinalaman si Ashley. Tinawagan niya ang huli at pinatawag, ngunit walang sumasagot. Sa company, mainit ang ulo ni Dale
at tinutuon ng kapatid ang pag-alis kay Ashley sa kumpanya. Kumalat din ang balita at puro kasiraan ng babae ang kanyang naririnig. Dapat siyang matuwa, ngunit dumagdag lamang yun upang paboran ng lahat ang ginawang desisyon ni Marlon. Alam mo bang pinag-uusapan na ng ilang board of directors ang tungkol sa pagsang-ayon sa kapatid mo na siyang papalit sa matandang chairman? Galit na binalingan ng tingin ni Del si Lucas. At anong ginawa mo? Alam mong hindi ako makakilos ngayon dahil sa huling naging meeting noon. Obvious na kumakalaban ako sa kapatid mo kapag nangialam ako ngayon. Pagdadahilan ni Lucas. Inis na tumayo si Dale. Ngayon, ang dating ni Joy, ngunit mukhang kalmado lang ang kapatid. Hindi niya alam kung tanggap ba nito ang bata at si Joy. Ano kaya ang susunod na plano ni Dale kay Ashley at Marlon? Makikipagtulungan kaya si Melissa?